ang sabi po doon, in the Christian life, we battle against rulers and authorities. This is the powerful evil forces of fallen angels headed by Satan, who is a vicious fighter. Tandaan po natin, may power po si Satanas. Powerful din po si Satanas. And to withstand their attacks, we must depend on God's strength and use every piece of His armor. The whole body needs to be armed. As you do the battle against the mighty powers of darkness, fight in the strength of the church, whose powers comes from the Holy Spirit. Paalala po ito sa atin ng ating Panginoon. Tandaan natin, hindi natin kaya na labanan ang kalaban kung wala ang ating Panginoong Hesus sa buhay po natin. Meron pong nakahanda na armor. Ang sabi nga nun, every piece of armor na kailangan po natin, meron tayo po dito. Weapons po natin. At dapat po ang buong katawan po natin ay totally po na-arm po tayo. Okay? At sabi po doon sa binasa nating mga talata, as the Corinthians awaited Paul's next visit, they were directed to, una, itong mga talata ating binasa, ito po'y habang nag-iintay sila sa pagbabalik ni Apostol Pablo, dumalaw muli sa Corinto, makikita po natin, ang sabi po doon, pinaalalahanan po sila, be on their guard against spiritual dangers. Be on their guard. Kailangan po magpagmatsyag ka, mag-ingat ka, lalong-lalo na sa ating mga spiritual na buhay. Baka malin lang tayo, marami pong deception ang kalaban. Kaya, be on guard. Ano yung natutunan natin? Ano ang mga salita ng Diyos? Dapat ito po ang ating mga ipamumuhay. Stand firm in the faith. Okay? Ano bang pinanindigan mo? Ano bang pananampalataya mo? Dapat maninindigan ka sa iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, na si Hesus ang Panginoon, si Hesus lamang ang tagapagligtas, si Hesus lamang ang tanging daan upang ang isang tao, ang isang kaluluwa ay magkaroon ng kaligtasan. Gaya ng sinasabi po sa aklat ng John 14 verse 16, ang sabi ni Hesus, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one can come to the Father except through me. Kaya manindigan tayo, dapat we have to stand firm in our faith at maging courageous po tayo mga kapatid. Hindi po dapat tayo maging duwag na ipakita at gawin natin ang mga bagay na ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. At kailangan natin maging malakas po tayo. Hindi po tayo maging courageous kung hindi po tayo maging malakas. Not only in our physical, but also in our spiritual. Paano tayo maging malakas? Pakainin natin yung ating spiritual na katawan. Ating buhay, pakainin natin. Inourish natin yung ating spiritual na buhay para maging malakas po tayo. Hindi lang physically maging malakas po tayo, higit sa lahat spiritually maging malakas po tayo upang tayo po ay may courage na harapin natin ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng inilagay ng kalaban sa buhay ng bawat isa sa atin. Even this pandemic, kagagawan po ito ng kalaban, ngunit ito'y pinaintulutan ng ating Panginoon na mangyari para po tayo matututo. At mayroong purpose po ang ating Panginoon. At higit sa lahat, ang sabi po doon, paalala ng sabi po doon sa number 5, do everything with kindness and in love. Alam niyo po, sa lahat ng bagay na dapat po nating gawin, dapat po ito mayroong pagmamahal. Mahal mo ang iyong ginagawa. Mahal natin ang ating mga ginagawa. And as we wait for the return of Christ, ang sabi nga po doon,
Hindi lamang po ito paalala sa mga taga-Korento, maging sa bawat isa sa atin nananampalataya at naniniwala na si Jesus ay babalik sa kanyang pangalawang pagbabalik. At sabi nga po doon, today, as we wait for the return of Christ, we should follow the same instructions. Amen? Kailangan po natin ito ilagay sa puso't isipan natin ang mga instruction nito. Be prepared. Kaya sabi nga ng ating be prepared for eternity. Are you prepared? I am prepared for eternity. Yun po ang ating team na dapat kaya ito'y nilagay sa puso at isipan sa leadership po ng ating sa iglesia na panguna ng ating Brother Eddie, ating spiritual director. Kaya makikita po ito na ilagay sa puso natin yung kahalagahan na tayo handa na humarap sa ating tagapaglikha. Amen? Do everything with kindness and in love. Okay? Be on your guard. Bakit kailangan po na tayo po'y mapagbantay, mapagmatsyag? Dahil po, ang sabi po doon sa 1 Peter chapter 5, verse 8, ang sabi po doon, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Kaya nga tayo pinagbabantay, maging magmamatsyag tayo, maging alerto po tayo dahil alam niyo po, ang ating kalaban, ang sabi nga po doon, ang ating adversary, ang kalaban, ang demonyo, he is like a roaring lion, looking or seeking someone to devour. Kaya kung ikaw ay hindi nagmamatyag at ikaw ay na-isolate ni Satanas, kapatid, masisila ho tayo. Kaya po, we must be watchful, we must be on guard dahil ang kalaban po natin ay hindi po din yan natutulog. Nagbabantay din po yan sa iyo kung kailan ka nawala sa presensya ng Panginoon, doon ka po niya sisilain. Lalong-lalo kapag tayo po ay mayroong matinding kinakaharap sa buhay. Okay? Job chapter 1 verse 7, ang sabi po doon, the Lord said to Satan, where have you come from? Satan answered the Lord, from roaming throughout the earth, going back and forth on it. Roaming. Kaya nga sabi natin kanina, his look is a roaring lion. He's roaming around throughout the earth. Naghahanap, looking back and forth. Kaya po si Satanas po ay patuloy din na naghahanap ng kanyang masisila. Kaya mag-ingat po tayo dito. Ang sabi po doon, Satan, originally an angel of God. Okay? Became corrupt through his own pride. He has been evil since his rebellion against God. 1 John 3:8. Satan considers God as his enemy. Nung sila po ay nag-rebel na sila sa Panginoon, although siya po, si Satanas po, ang meron pong malaking katungkulan doon sa kalangitan dahil siya po ang worshiper, siya po ang nagli-lead, siya po ang mayroong gift ng pagpupuri, pagsamba doon sa kalangitan. Kaya lang dahil na-corrupt, dahil sa corruption, nagkaroon po siya ng pride sa buhay. Gusto niyang pantayan ang Diyos. Doon po nagkaroon po sila ng rebellion. At makikita po natin, Satan considers God as his enemy nung time na siya po'y binagsak na ng ating Panginoon. He tries to hinder God's work in people. But, tandaan po natin, he is limited by God's power and can do only what he is permitted. Okay? Ito po yung ilagay po natin sa ating puso't isipan. Makapangyarihan si Satanas, pero mas makapangyarihan ang Diyos na ating kinikilala. Ang Diyos na ating sinasamba, masigit na makapangyarihan sa lahat. At yung mga bagay na nangyayari sa atin,
masama man o hindi, ito po'y ayon sa kalooban ng Panginoon. Pinahintulutan din ng Diyos ang mga bagay na hindi maganda. Even now, sa panahon natin na mayroon po tayong pandemic, pinahintulutan din po yan ng ating Panginoon. Dahil may purpose ang Lord. Okay? Satan is called the enemy because he actively looks for people to attack with temptation. 1 Peter chapter 5, verse 8 and 9. Ang binasa po natin yan kanina. And because he wants to make people hates God. Kaya nga, nagaano po siya ng mga bagay, gumagawa siya ng mga bagay na mangyayari sa atin na hindi magandang bagay na mangyayari sa bawat isa sa atin upang tayo ay magalit sa Diyos. Okay? Hindi naman si Satanas ang sisisihin natin. Bakit may ganito nangyari? Kadalasan po, pag may hindi magandang nangyayari po sa atin, tandaan natin, sino po ang sinisisiho natin? Ang Diyos. Lord, bakit? Lord, bakit? Lord, bakit? Ganun po ang tao. Tandaan natin, Satanas, sabi ko doon, he wants to make people hates God he does this through lies and deception, kasinungalingan at pandaraya sa buhay. Kaya nga, kung makikita po natin doon sa aklat ng Genesis, kung titingnan po natin, Genesis chapter 3 verse 1 to 6, dito po nadaya. Dito po niya nalilinlang ang una nating mga magulang, si Adan at saka si Eva. Kinausap niya si Eva, ganito, ganyan, ganyan. Sabi ni Satanas, totoo ba na pinagbawalan kayo kumain ng bunga diyan sa puno, diyan sa gitna ng Garden ng Eden? Marami po siyang pandaraya at panlilinglang na ginagawa. And eventually, nagkasala, na-violate, hindi nasunod ni Eva ang utos ng ating Panginoon na huwag kainin. At ito pa'y, nung kinain po niya, binigyan din niya ang kanyang asawang na si Adan. At dito na po, nag-umpisa ang kasalanan, nakapasok ang kasalanan dito sa mundo. Kaya po, makita ho natin, maging si Job, ang sabi nga po doon, Job, a blameless and upright man who had been greatly blessed, was a perfect target of Satan. Okay? Tandaan po natin any person who is committed to God should expect Satan's attack. Kapatid, tandaan natin, kahit gaano ka kalakas sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon, tandaan natin, expect Satan's attack sa buhay natin. Satan who hates God also hates God's people. Kaya kung galit na galit si Satanas sa Panginoon, gagawa siya ng kaparana. Yung mga taong, ang sabi po doon, mga lingkod ng Diyos sumusunod sa ating Panginoon, gagawa din siya ng kaparaanan. Dahil he hates God's people. He also hates God's people. Kaya po, tandaan po natin mga kapatid, any person, anyone who is committed to God should expect Satan's attack. Hindi tayo exempted po dyan. Lahat tayo, lalong-lalo na ang mga man of God, kaya kailangan po tayo be on guard, manalangin, stand in faith, be courageous, be strong. Kaya po, pinaalalahanan po tayo dahil sa mga bagay na ginagawa ng kalaban sa buhay ng bawat isa. In the book of Luke, chapter 21, verse 34 to 36, makita po natin, but watch yourselves, lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares for this life, and that day come upon you suddenly like a trap. For it will come upon all who dwell on the face of the whole earth. But stay awake at all times, praying that you may have strength
to escape all these things that are going to take place and to stand before the Son of Man. Kapatid, ang sabi po dito, huwag kayong matulog, stay awake at all times. Pero hindi naman yan pwede. Ang ibig sabihin po dito, matutulog man tayo, gising man tayo, kailangan handa ka na mapagmatsyag ka kung tayo po'y kailangan matulog natin. Kailangan manalangin ka, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang ating pagtulog. Ipagkatiwala mo sa Diyos na tayo iingatan. Dahil kapag tulog ho tayo, madali po tayong masila ng kalaban. But, meron po tayong Diyos na nagbabantay sa atin. Amen? Pray that you may have strength to escape all these things. Tandaan natin, anumang problema, anumang kabigatan, anumang mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin, na hindi yan inaalis ni Lord. Kasama ho yan sa buhay natin. Kasama din po yan sa ating paglago, paglilingkod sa Panginoon. At tandaan natin, kailanman hindi yan naaalis sa buhay natin. But we have to pray for God, for the strength na meron tayo upang malampasan natin ang lahat ng to, even this pandemic. Pray na magkaroon po tayo ng strength na malampasan natin to. Gawin natin yung mga bagay na ipinapagawa ng Diyos. Even all this, kung ano yung mga protocols, dapat sundin na rin din po natin. Part na rin po yan sa plano ng Panginoon upang ang bawat